Ang Octopus Card guys or patatong, isa itong electronic payment system dito sa Hong Kong. Card lang siya. Bali, lagyan mo siya ng laman. Magta-top up ka. Magta-top up ka gamit ang cash. So, ang minimum yata na top up nito $50 ang alam ko. Ginagamit ito sa transportation, shopping, bibili ka ng mga foods, groceries, pwede siyang gamitin. At sa iba pa, so marami siyang use guys. So, pag bago ka pa lang dito na wala ka pang Octopus Card, okay lang yan. Kasi gamit mo na kayo ng coins or bills, pwede naman yan. Pag sumakay kayo ng tren, yung mga bus, pwede namang gumamit ng ng coins or bills. Basta eksakto lang guys. Pag tandaan nyo pag transportation dito, pag bago pa lang sa mga baguhan, dapat yung pamasahe nyo eksakto kasi hindi na kayo susuklian. Ihuhulog nyo lang yan doon sa mayroon yan silang parang box na may butas sa pag-akyat mo. Ihulog mo lang doon yung pera. Kailangan eksakto. Bahalang sumobra, wag lang kumulang. Yun dito. Hindi yan sila nagsusukli. Hindi tulad sa atin na pag sumakay ka ng bus, hintayin mo pa yung sukli mo. Hindi. Pag bago ka pa lang, tiis-tiis ka muna sa bayad-bayad coins. At saka alamin nyo kung magkano yung pumasay bago kayo sumakay. Kasi once na kulang yung pera nyo or sumobra, walang bawi na yan guys. So sayang yung sobra na pera. Kaya maghanda kayo ng pangbayad talaga na eksakto pag pag bago pa lang kayo dito na wala pa kayong Octopus Card. Kasi yan pa lang pag nakasahod na kayo, pwede na kayong unahin nyo talagang bumili ng Octopus Card guys. Kasi importante to, yung sa train, ang alam ko minsan may discount siya kasi kikita ko mas mahal yung pamasahe na sa MTR pag yung nagbayad ka ng bill kaysa sa Octopus Card, parang may discount kunti. Parang yun yung napapansin ko. Tapos, mabilis lang siya guys. Basta always lang siyang may laman. Madali ka lang maka-purchase at saka transportation mo na rin. So, yung video na to guys is para talaga sa mga first timer. Yung mga bago pa lang na hindi pa kayang bumili, tiis mo na kayo ng coins. Isang buwan lang naman yan. Gagamitin lang naman natin to every time na mag-day off tayo. So, konting tiis lang muna. Tapos guys, pagdating nyo dito, bibigyan kayo yan ng amo nyo ng isang Octopus Card para sa work. Gagamitin nyo pang sundo sa alaga nyo, gamitin nyo pampuntang market, basta about sa work. Lalagyan niya ng amo nyo ng laman. Yung akin, pag ubos na, sinasabi ko early pa lang sa amo ko para mabigyan niya na ako ng pang top up bago pa maubos. Yun yung ginagawa ko. Kasi guys, sagot nila dito syempre yung mga transportation natin every time sa work natin. Hindi pwedeng tayong magbayad ng transportation na ginagamit natin sa work. Reminder ko lang talaga guys, kasi na-upload ko to sa Reels, yung reminder ko na to, marami siyang views. Alam ko naman na alam na to ng mga datihan. Yung mga bago pa lang, kasi wala pa yan silang idea guys, wala pang idea. So, mas maigi ng early pa lang, alam na nila para iwas trouble sa amo. Kasi guys, yung octopus na ibibigay ng amo nyo, huwag nyong gagamitin sa personal needs nyo unless sasabihin ng amo nyo, ay, bumili kayo ng pagkain, bumili ka ng food mo for lunch, halimbawa lang, gamitin mo yung octopus. Pwede yun. Or bumili ka ng merienda, gamitin mo yung octopus, pwede yun. Pero pag hindi niya sinabi, never mo talagang gamitin yan guys. Kasi yung ibang amo, dyan nila sinusukat yung honesty mo. Dyan nila sinusukat yung kung hanggang saan ka mapagkakatiwalaan. Kasi alam yan nila guys kung saan mo ginagamit yung binigay nila Octopus Card. Ngayon, sobrang high-tech na ngayon. Kasi noon, nung bago pa lang ako dito, ang alam ko, sa MTR station, mayroon lang dyan machine na inquiry machine na kung itatap mo yan, makikita mo yung kung saan dinamit, kung kailan, kung magkano. Ngayon, super high-tech na talaga kasi nakikita na natitrace na ng mga amo sa cellphone.
na titrace na nila kung saan ka pumupunta, saan mo ginamit, at anong oras, magkano. Kasi yung friend ko guys, namali siya nang sakay ng bus, yung kasama niya yung alaga niya. Mahal yung sinakyan nilang bus. Tapos, minention ng amo niya sa kanya na mahal daw yung sinakyan niya na bus sa araw na to. So, alam talaga ng amo guys, na titrace yan nila kung saan ka pupunta. Kaya mag-ingat-ingat yung mga bago pa lang na ginagamit yung octopus ng amo na hindi nila alam. Kasi magugulat ka na lang, baka i-terminate ka na. Siyempre, iba-iba yung ugali ng mga amo dito. May mga amo na okay lang, pero may mga amo na hindi talaga yan palalampasin, lalo na ang mga Chinese guys. Pagdating sa pera, stricto talaga yan sila. Kahit na coins lang yan, kahit mag-market ka na may sukli, kahit cents lang yan guys, ibalik mo talaga. Kasi big deal sa kanila pagdating sa pera. Malaki yung impact sa kanila kung paano kanila pagkakatiwalaan sa paghawak mo pala ng pera. Ang dami nangangagat guys, yung mga niknik, yung mga lumilipad-lipad na parang lamok na ang liliit, masyado na parang mga tuldok. Ang kati-kati pa. Ang dami ko nang kagat actually. Yun talaga guys yung gusto kong iparating sa mga baguhan pa lang dito para aware sila. Siyempre malalaman nyo na yun all the way, pero pag bago pa lang talaga kayo, para aware na kayo, para hindi kayo makagawa ng bagay na hindi ikakatuwa ng amo nyo. Siyempre, iba-iba rin tayo ng ugali. Iba-iba rin yung ating kung paano natin i-manage yung tukso pagdating sa pera. Siyempre, octopus card, pera to, ang laman nito. So, kahit bumili ka lang ng konting tinapay dyan or candy, big deal na yun sa amo pag tinitrace nila kung saan mo ginagamit to. O di ba? Yung trust nakasalalay na diyan. Yung iba nagugulat na lang na bigla silang na-terminate, hindi lang dahil sa octopus card, kundi dahil sa trust, sa tiwala. Sa una pa lang, syempre kinikilala pa tayo ng amo natin. Sinusukat pa yan nila kung okay ka ba para sa kanila. Sinusukat ba yan nila kung hanggang saan ka, hanggang saan yung pwedeng, hanggang saan kanila pwede pagkatiwalaan. So, pagbago pa lang yan talaga yung pinaka-iingatan nyo guys, lalo na sa pagsisinungaling, pagsasabi ng totoo. Isa pa yan sa mga tinitingnan nila pagbago pa lang. Kasi uso dito yung termination guys. Magugulat ka na lang, bigla ka na lang iti-terminate. Wala kang alam. Kasi may mga iba't ibang way yan sila ng pagsusukat. Kung mag-i-stay ka ba sa kanila, dapat ka bang mag-stay para sa kanila. Siyempre, i-hire ka nila, babayaran ka nila. At pagkakatiwalaan ka nila pagdating sa bahay at anak nila. So, dapat mapagkakatiwalaan ka rin. Yun talaga yung umuulit-ulit ko para sa mga first-timer dito, na ingatan talaga yung tiwala ng amo. Kahit sa maliit lang na bagay, huwag mo nang magsinungaling habang bago pa lang. Kasi under probation pa kayo yan sa amo nyo. So, yun lang guys. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, naka-follow, please subscribe, Shell Wonder Vlogs. Thank you for watching guys. Bye-bye!